the following day, I mean, sinend ko na sa employer ko yung visa. Okay. So, this is... Teka muna, nagsata si Gabi, ha? Setting up the iron without. Sige. Ano ba yung sabihin ko? Hi guys! Welcome to my channel. It's Chichi and I've got here a very special guest next to me. It's my sister-in-law, Kathy. And shout out to @_Glory-Lisa. Well, medyo matagal-tagal na. I'm sure may mga iba sa inyo na nag-request din sa akin or nag-inquire. But then, ngayon lang kami nagkaroon ng time. Pasensya na po. And for today's video, we'll be sharing about the step-by-step process on how to secure an OEC. Okay. So, kwentuhan lang to guys ha. So, ano lang kayo. Very casual lang. I-ready nyo na yung ballpen ninyo, yung notebook ninyo, para malista na ninyo kung paano nyo masisecure ang OEC. Kasi kailangan na kailangan yan lalo na kapag paalis na kayo ng Pilipinas. Beforehand pala, disclaimer lang po, I am not an immigration advisor or I am not connected with any agency na nagdadala ng mga employees dito sa New Zealand. Hindi rin po ako nag-hire ng mga kababayan natin. So, I just share information na nag-gather ko from our families, our friends, and based on our personal experiences. Yes. This is my way of helping you out by sharing these information. Kaya pasensya na po, hindi po ako agency, hindi po ako human resource agent. Pero syempre gusto ko lahat tayo makaangat. Yun, correct yun. And first of all, I would like to congratulate all of you na nakapag-secure na ng visa. Ito na nga ang next step. Kung galing kayo ng Pilipinas, this video is perfect for you. Okay. Hello sa inyong lahat. So, katulad nga ng sabi ni Chichi, isi-share lang namin sa inyo yung mga naging experience ko sa pagkuha nitong Golden OEC. So, medyo maduguan ito. Pero once na makuha mo ito, sobrang saya. I-explain ko lang yung timeline kung paano ko siya nakuha. So, from June 19, na-approve na yung visa ko. So, after which, I have informed my employer na meron na nga akong visa. So, prior to getting the visa, si employer, sinabihan na ako na ano yung mga details na kailangan ni Polo, New Zealand, para ma-process na yung OEC ko. June 20, si employer, pinadala niya na sa Polo NZ yung documents ko such as yung visa, certificate of insurance, yes, which is coming from, shout out to Paramount, na napakadaling makuha itong certificate of insurance. Sabi nila, ito yung pinakamatagal na part kasi, so it depends with the employer kung kailan nila ipapasa sa Polo NZ tong mga documents mo. June 26, na si Polo, na-receive na yung documents from the employer and immediately mailed out the documents to me. Bali, ang nangyayari dyan, so ipapadala ni employer sa Polo, New Zealand, ipapadala yun sa Philippine Embassy, and then, ibabalik ni Polo sa employer ninyo yung mga documents na yun, pero meron ng tatak sa mga pirma nila. Polo verified nakasulat. So, sobrang dami nun. After nun, so nung pinadala na ni employer sa akin yung mga documents, nag-scan muna siya ng mga documents from Polo. In-email niya sa akin. Para, sa end ko naman, ang gawin ko is to upload those scanned copies to the DMW website. Ano yung DMW website? So, yung DMW, ito yung parang POEA website for migrant workers. Magla-login ka doon. Kailangan mo ng username tsaka That's password. correct. So, habang nung nag-a-apply pa ako lang ng visa, nagbasa-basa na ako kung ano yung mga dapat kong gawin for my end para tumatakbo ba kahit diba, habang nag-iintay ako ng visa. Kuha na ako ng online account before pa nitong process na to. Doon ko din nakuha yung mga guidelines, ano yung mga dapat kong kumpletuhin. Tsaka meron din doon user manuals. At tandaan niyo guys, it's very very important to keep an open communication with your employer. And plus of course, I would advise you to always keep your eyes open. Magbasa tayo para kasi si employer naman syempre taga New Zealand, hindi naman Wala nila siyang alam. alam. Yes. And wait lang.
di ba sinabi mo, kapag pala out of office hours, hindi kayo makaka-access dun sa website na True. yun. Mm. So, based on my experience, nag-work lang yung website between 8 to 4 or 8 to 5 p.m. Mondays to Fridays. Otherwise, hindi kayo makakapag-upload ng documents, wala kayong makikitang anong status ng application ninyo, wala as in. May parang makikita kayong dialog box kapag outside office hours. So, yun na nga. So, June 27, in-upload ko na lahat ng scan copies dun sa POEA website, which is a DMW. And then, nung in-upload ko na siya, ang status niya ay for assignment. So, habang naghihintay ako ng for assignment, syempre, malay ko ba kung hanggang kailan siya for assignment, no? So sinerch ko na, ano pa ba yung mga kailangan kong gawin? Nag-take ako ng PEOS, which is free, wait lang. Free. Sorry. Pre-employment orientation seminar. So, para lang siyang modules na kailangan mong sagutan. So, babasahin mo. Tapos may parang may assessment, something. Pero, naman, madali lang siya. So, ano yung content ng module na yun? Yung magiging benefits mo, as an OFW, okay. ano pa ba? Ano yung mga rights mo? Ano yung mga dapat mong i-expect? So, more on sa welfare ng OFWs. Yes, that's correct. So, June 27 yung for assignment, di ba? So, July 6, nag-change na yung status to assigned to POEA evaluator, status evaluating. Ito na yung time na matinding pagdadasal talaga ng taimtim para mapabilis. After 2 days, July 8, nag-change na yung status for approval. So, check email for further instructions. So, very important din na i-check yung email nyo from time to time. Kasi ako ng FB page. May sinalihan ka. May sinalihan ako kasi syempre nga din ako, hindi DIY ta ma'am. Kaya sabi doon, check ka rin ng email kasi minsan sa website hindi nag-update pero sa email meron ng okay. Oo, yun. So, dalawa yung sinecheck ko everyday yun. Parang twice a day yata ako nag-check. After noon, meron parang instruction doon sa email na pwede kang mag-request for PDOS online schedule kasi dati kasi parang kailangan pumunta ka sa POEA, di ba? Totoo, gano'n. Yung panahon ko back in 2014, kailangan physically present ka. Oo. This time, PDOS. pwede mo na siyang gawing online. So, para siyang... So, yung online, ano yun? Naka-video Open cam. call? Yes. Kailangan open cam, kailangan nagpa-participate ka at nakikita nila kung nakikinig ka or hindi. So, importante yan. Tsaka madali lang, 2 hours lang. Mabilis lang. Kape ka na lang before ng meeting. Make sure, busog. After nun, nakakuha na ako ng schedule online, So, may mga requirements din doon kung ano yung dapat mong isubmit para makakuha ka ng online schedule. And then, July 10th, after 2 days, in-acknowledge na ni OWA yung request ko. So, sabi niya, sige, wait for the email, for the Zoom link, ganun lang kabilis. Tapos, July 11 agad, nagkaroon ako ng appointment. And then, July 12, nag-change na yung status ko. So, dalawang phase kasi to So, phase 1 and phase 2. So, phase 1, parang this is more on your personal requirements. Identification, passport, ganyan. Yun. Tapos yung contract mo with your employer. Yung Polo verified documents. Basta yun yung phase 1. Yung phase 2, this is more on mga requirements na katulad ng PDOS. Ito pa pala kasi sa OEC, merong mga countries na nire-require pa din ng medical certificate from DOH accredited hospitals. New Zealand ang isa sa mga exempted sa medical certificate. Kasi as you know, masyadong talagang mahigpit. tedious yung medical assessment nila. Doon pa lang sa stage na pagkuha ng visa. Alam nyo yan sa inyong mga may visa na? Hindi siya biro. So, nasa na nga ako? July 12. So, na-approve na yung phase 1 ko, So, the following day, July 13, ang status ko na now is for compliance for phase 2. So, ibig sabihin, kailangan ko nang isubmit yung mga required documents. Yung PDOS. PDOS pala. Okay. PEOS. So, in-upload ko na siya. On the same day na in-upload ko, nag-change agad yung status to for contract processing and then for appointment. So, this time, bibigyan ka na ni DMW ng appointment para sa
OEC mo. So appointment to, ano ba kung yun? kailan ka pupunta. So pinipick up pa din yung Oo, OEC. Kasi digital document siya, pero kailangan mo pa rin pumunta doon sa okay. office para i-submit yung ang tawag dyan, original documents. Oo nga. Kasi nag-scan ka, Mm. scan mo na yung binigay mo, no? Oo. Para nag-start na yung processing. Oo, para lang nakikita nila, tapos parang to follow na lang yung mga original documents. So, ang bilis. So, sabi. isang tip yun, guys, ha? Kung kunyari na Mm-mm. tanggap na ng employer ninyo yung Polo verified and approved na documents, i-ask nyo yung employer ninyo na kung pwede bang i-scan nila sa inyo, send sa email ninyo, so you can go ahead and start with processing naman dyan sa Pinas. Sa ring tip, bago ka pumunta ng DMW, ako ang pinili ko kasi yung Ortiga site. Okay. So, kasi sabi nila, malapit ka doon? Oo, malapit ako doon, tsaka mas mabilis daw mag-process. So, yung appointment ko, the following day, July 14. So, 9 a.m. Ang tip ko doon, kailangan i-photocopy mo lahat ng documents mo ng 2 sets. Tapos, ang ginawa ko doon, naggawa ko ng envelope per phase. Tapos, kunwari, phase 1, original documents. Tapos, second envelope, phase 1, photocopies. Ganon. Para madaling maghanap kasi it would take time kung doon ka magkakalkal ng alam mo yun. At saka may mga nakapila din na iba, nag-aantay din ng iba. Ito pala, pagpunta mo pala sa appointment day mo, tayong mga nag-PDOS online, so you have to secure your PDOS original certificate kasi ang makukuha mo lang via email na PDOS certificate. So, kailangan mo yung original certificate, nasa second floor level siya. And then, after mo makuha yung PDOS certificate, kailangan mong pumunta sa 5th floor and wait for your maglilista si guard kung anong lane ka dapat ilagay. So, dapat French kayo ni Manong Guard? Ito na nga yung nangyari sa akin. Diba? Nanggigigil ako Sabi ko, kuya, per phase 2 na ako. Ang binigay sa akin, parang ibang lane. So, sa ibang lane ako nakapila na dapat dito sa pang phase 2. So, natagalan. Communication talaga. It's very important. So, kailangan i-reiterate mo, kuya, ito ha, ganyan, for phase 2 ako. Kasi, pag doon ka sa parang follow-up lane or something, parang yun lang yung may mga query. Wala bang nakalagay na parang nagtaka na kasi signage ako. or something na for phase 2, for follow-up? Meron. Tapos, pero doon ka pa din pinapila? Oo, doon ako. Kaya nagtataka ako. Tapos, yung katabi ko, syempre, chika galore ako. Kailangan marami tayong no. Sabi ko, kuya, ba't iba yung sa'yo? Tapos yung sa akin iba. Sabi ko, for phase 2 din kasi, ay, dapat phase 2 yung number mo. So, bumalik ako. So, patience. Totoo. So, masusubukan. Yung mga nakasabay ko, parang 1 hour lang sila, 2 hours. Tinan mo ko 9 to 12. Kasi nag-spend ka ng time. Pero at least nandito ka na. Okay lang yun. Okay. Kailangan umintindi na lang tayo. Kasi yun. naguguluhan din yung mga guard. Ang dami-dami Oo. syempre yung pumupunta doon. So, appointment ko is 9 a.m. Nakuha ko yung OEC ko ng 12. It took, 19 business days para ma-process ko lahat-lahat. Yung phase 1 and phase 2. And isa ring tip, bago kayo pumunta doon, ipa-print nyo na lahat ng dapat ipa-print, ipa-photocopy na lahat kasi ang mahal doon. Magkano ngayon? Parang pag photocopy yata, 3 pesos isa and 20 pesos yung isa. Nangyari sa akin, na-send sa akin yung appointment schedule ko after hours. Sa appointment schedule mo, kailangan mo kasi i-print yung e-registration confirmation mo na ganitong araw ka talaga. Saan ka naman magpe-print ng mag-o-open yung site ng 8 a.m. Ang appointment ko 9. So, saan ako magpe-print nun? Lalo kung nasa malayo kayo nakatira. So, nasubmit mo na yung original documents mo, di ba? Doon sa phase 2 na teller. So, wait for your name to be called. Tapos, sasabihin sa'yo kung ano yung mga babayaran mo. So, aakyat ka ng 5th floor para to pay the fees. So, Ano yung mga magkano? roughly, sa akin, inabot ng 7,287 pesos and 50 cents. So, nakalagay naman doon yung breakdown kung para saan siya. So, parang kasama din doon yung pag-ibig contribution mo for 3 months ata. Pagkatapos mo magbayad, babalik ka na sa second floor. Tapos, sa second floor, tatawagin yung name mo. Ibabalik na sa'yo lahat ng original documents. Ang ma-advise ko lang, kasi mula sa visa application hanggang sa OEC, puro DIY to. Posible naman siya, hard work,
basa-basa, research. Ang laki ng matitipid talaga kung DIY. Same with visa application. At saka sa natin ngayon, panahon, lahat nakikita na sa internet. So, mag-join lang kayo. Huwag kayong mag-hesitate mag-join ng mga page. Facebook group. Sali kayo sa mga comments. Kung may questions kayo doon, post nyo lang. Oo. So, marami kayong matututunan. Kung may tanong pala kayo guys, para sa ating nauhing pandangan, mag-comment lang kayo guys kasi fresh na fresh from Pinas si ate. Mga a little over a month pa lang siya dito. Nadagdag ka pa ba? Abangan niyo yung susunod na vlogs. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo. And if you need any clarification, mag-comment lang kayo down below. Please don't forget to share this video. And I will have ate once again as my guest para naman sa next vlog. Kaya abangan ninyo guys. Pag-uusapan natin yung mga realizations niya since ngayon na naka 1 month na siya dito sa New Zealand. True. Take care. Don't forget to subscribe. Bye! Bye! Gano'n ko tagal kaya? Kailangan mo ipopost yan next